po kayo sa isang espesyal na edisyon ng Drive Me Crazy, the Spooky Edition. Chico! Mga bagay na mahirap ipaliwanag. Mga pangyayaring bubulabog sa iyong kaisipan. At karanasang hindi malilimutan. Ako po si Kuya Chico. At ngayong gabi ay sama-sama ulit nating pakinggan ang mga kwento ng kababalaghan dito sa Halloween special ng Drive Me Crazy, The Spooky Edition. Spooky! Mga kaibigan, eto na naman tayo. We are on our second night ng pagkakatakutan. Welcome sa tauna nating gawain. Sabi ko nga, saan man tayo mapunta, no? Lagi dapat merong ganito. And yeah. Sa mga pagmumukha na nandito ngayon sa booth, magandang gabi. Sa mga naandyan sa inyong mga bahay o sa sasakyan, sa trabaho, at nakatutok na ngayon sa ating mga live streams. Hello po. Sa mga nasa TikTok Live, magandang gabi. Sa mga nasa FB, magandang gabi din. Sabi ni Hana, ang tambok ng spooky mo, Kuya Chico. Kahit tampal-tampalin mo pa. Hello po sa mga matatambok ang spooky. Meron bang gano'n? Nakakita na ba kayo ng multong mataba? Di ba? Ba't? Oo nga no, ba't gano'n? Racist. Pag yung mga multo, di ba, palaging mapapayat lang. Kunyari, white lady. Kailan ka nakakita sa TV, sa mga palabas na white lady na majubis? Wala, di ba? Ano, mahirapang lumutang? Ganun. Napakagrabe nyo naman. Ang sama naman ang ugali. Di ba? Yung totoo lang. Wala talaga. Wala pa. Di pa ako nakakita. Ay, naku. Sabi ni Eliseo, yung barkada ni Casper na multo mataba yung isa. Hindi niya barkada yun. Tsuhin niya yun. Di ba? Hello po sa mga batang 90s na, oo nga no, Casper, the friendly ghost. Diba? Si Casper nung naging tao, si Devon Sawa yun, diba? Ang pogi ni Casper nung naging tao. Casper. Multuhin mo ako. Diba? Naalala nyo ba yun? Casper, the friendly ghost. Mga tsuhin niya yun, yung tatlong ungas doon. So, muli po akong nag-aanyaya sa inyo lahat, no, na mag-send ng inyong spooky stories. I-PM nyo lang ako, ha? Gandahan nyo yung pagkakakwento, okay? Sabi ni Ranzo, pag sa TV, pag demonyo ang mamacho, di ba nga? Ba't gano'n? Na bang normal na katawan lang, di ba? Yung parang kunyari pang tatay na, di ba? Siguro naman may mga multo, di ba, na ganun yung katawan. Ano? Pag naging kaluluwa, nag-gym ba sila doon? May gym ba sila doon? Hindi, tanong lang talaga. Aroy. Sabi ni Brian, Kuya Chicks, try kaya natin walang side comments ngayon para nakakatakot. Sige.
Susubukan ko yan ha. Mag-ano ako. Susubukan ko ang makakaya ko para wala tayong side comment sa mga stories ngayon. Minsan kasi nagwawagi yung mga yung intrusive thoughts ko eh. Hays nako. Sabi ni ang traffic araw-araw na spooky. Yan talagang spooky. Spooky. Once again, welcome po sa espesyal na pagtatanghal ng Drive Me Crazy. Ang ating Halloween special. Ito po ang spooky edition. So, I am inviting everybody. Kung hindi man ikaw, kung may kakilala ka, to please feel free to share your spooky stories. Para malay mo mabasa natin. Kung hindi man tonight, meron pa namang bukas yung sa ating last day. Well. Sabi ni Jeff, Kuya Chicks, mga kapre din, mga matatangkad, walang 4'11". Baka kasi hindi na nakakatakot. Pag 4'11 lang, kailangan, di ba? Oo nga. Pero malay nyo, meron talaga. Hindi natin kasi alam, di ba? Na stereotype lang na kapag kakapre, kailangan matangkad, malaki, di ba? Malay mo may 4'11". Cute size. Hindi ka, di ba? Hindi natin alam eh. Na-explore na ba natin lahat? Nakita na ba natin lahat? Siyempre hindi, no? Malay mo na may nag-exist din ng mga ganun. Di ba? Kapre. Oo nga, no? O kaya tikbalang, di ba? Kaya kapre, no, na nagve-vape. Modern na kasi. Alam namang tayo lang ba ang sumasabay sa modernisasyon? Wala ba silang urbanidad? Malay mo, di ba? Malay mo, bawal na rin yung mga Jews sa kanila. May issue din, katulad dito sa atin, di ba? Kaya mga dispo na lang din gamit. Malay mo, no? May dispo, no? Ay, nako. Sabi ni Jeda, Kuya Chico, I've been your caller last 2018. I was crying and you said someday tatawanan mo na lang. O ano nangyari? 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4. After 6 years, ano na nangyari sa'yo? Okay ka naman ba? Kuya Chico, kung magiging multo ka, anong pipiliin mo? O asan yung pagpipilian? Anong pipiliin ko? Wala ka naman sinabi. Huhulaan ko kung ano ba naman yun? Why naman like that? Aray naman talaga. Sabi ni Yulin, Kuya Chico, nakakita na ako noong bata sa may matandang punong kahoy ng akasya na dalawang face sa isang multo. Yung kabila ay madugo na nakasimangot at ang kabila ay nakangiti na maputi. Inilag ko ang tingin ko at noong binalikan ko ay nawala. Oh. Spooky. Spooky. Ako iba naman yung nakita ko talaga. Eto malupit yung nakita ko. Kasi isang gabi, ba't ba kayo tumatawa? Sumayang tawa ng tao eh. Hindi nga, nakita ko nga kasi to. So may one time, ihing-ihi na ako. Yung, alam mo yung natutulog na ako tapos yung nagising ka dahil sa naiihi ka na, di ba? So, nagising ako, ihing-ihi ako. Pagpunta ko dun sa may CR. Ano kasi to eh, may swimming, nag-shot, nag-inom, tapos nalasing, di ba? Ako natulog. Di, common CR siya, no? Tapos, so papungas-pungas pa ako kasi may iihi na ako eh. Pagpasok ko dun sa CR, nandun yung cubicle, di ba? Yung cubicle. Walang urinal, may cubicle. Yung cubicle, sabi ko, ano yun? Pang tao naman pero 4 yung paa nung nakita. Sabi ko, bakit 4 yung?
Bakit 4 yung paa sa loob ng sa loob ng cubicle? Sabi ko, what's happening? Ano ito? No! Spooky. Spooky. Hindi ko alam. Alam mo, sa sobrang takot ko, umalis na ako nung CR, hindi ko na inalam ko ano yung nakita ko na may kakaibang creature, may 4 yung paa dun sa... Ang malupit, magkaiba pa ng sapatos. Bakit ganon? Ano kaya yung nakita ko? Hindi ko na alam. Hanggang ngayon hindi ko talaga mapaliwanag yun. Sabi dito, Kuya Chico, mahirap po maging secure na night shift sa sementeryo. Buti na lang call center agent ako. Kung tampalin kaya kita, kung saktan kaya kita dyan. Ay nako. Anyway, eto na, 6:44. Simulan natin ang second night ng Halloween special with this story na pinadala sa atin ni Benji. Ito na ang kanyang spooky story. Spooky. Hi Kuya Chicks. Ako nga pala si Benji ng San Jose del Monte, Bulacan. Sinusubaybayan ko na yung spooky days mo since 2013. Kaya sana mapili mo ito. Kwento ko lang yung karanasan ko way back 2015 nung may computer shop pa ako. 24/7 yung com shop ko noon, pero 11 PM pa lang nagsasarado na ako kasi ang lakas ng ulan noon at may bagyo ata nung mga panahon na yon. After ko magsarado at maglinis ng shop, nag-open muna ako ng PC para magpaantok. Tamang nood lang sa YouTube at tamang scroll lang sa FB, then biglang may napansin akong matanda na basang-basa na nakaupo sa dulo ng shop. Nung una, hindi ko pinansin kasi inisip ko baka sumilong lang yung matanda kasi sobrang lakas ng ulan. Mga after 1 hour, nakakaramdam na ako ng antok. Kaya inalok ko si Lolo ng payong para kako makauwi na siya. Pero hindi niya ako pinapansin. Yung itsura pala ng matanda, Kuya Chicks, ay parang normal na matanda lang. Normal yung suot, kaso hindi ko masyadong maaninag yung muka. Pagbalik ko sa computer, bigla kong naalala na oo nga pala. Sarado na nga pala yung computer shop at walang paraan para makapasok kahit sino na galing sa labas. Kasi yung pintuan ng shop ko ay may gate at parehas nakapadlock that time. Doon lang ako nakaramdam ng kakaibang takot. Gusto ko magsisisigaw o magtatakbo palabas kaso parang napako na yung katawan ko sa inuupuan ko. Kaya ang ginawa ko ay nagpatugtog na lang ako ng music. After 10 to 15 minutes ata, paglingon ko ulit sa matanda doon sa inuupuan niya sa dulo, nakatanaw na siya sa akin. Kaya ang ginawa ko, hindi na lang ulit ako tumingin sa kanya. Then after ilang minuto ulit na nakalipas, nawala na lang siyang parang bula. At wala na ding bakas na basa doon sa inuupuan niya. After ilang months, nakita ko ulit siya, Kuya Chicks. Pero nasa labas na siya ng pinto at nakatingin na lang sa akin sa loob. Huwag kang lilingon. Huwag kang lilingon.
Madami pa sana akong kwento kaso naalala ko, nagrereklamo ka pala pag madaming kwento. More power, Kuya Chick. Sana mapili mo to. Spooky. Spooky. Ang basa nung spooky. Basa ang spooky. Ituloy natin. Kasi sabihin nyo, bitin naman kayo. Second story. This one ay pinadala sa atin ni Wilson. At ito ang kanyang spooky story. Spooky. Magandang gabi, Kuya Chico. Isa po akong masugid na tagapakinig ng inyong programa simula noong bata pa ako. Kaya talagang ikakatuwa ko kung mabasa ninyo ang sulat na to. Hindi ako madaling maniwala sa mga kwentong kababalaghan o paranormal. Pero dahil sa naranasan ko, tuluyan nang nagbago ang paniniwala ko. Nangyari ito noong nagtatrabaho ako sa isang call center malapit sa Cainta. At dahil nga panggabi ang oras ng pasok namin, hindi maiiwasan kung minsan ay kulang sa tulog ang mga ahente. Buti na lang ay mayroong sleeping quarters para mapunan ang oras na dapat ay pahinga. Ilang taon na rin akong nasa industriya ng BPO at hinding-hindi mawawala ang mga kwentong kababalaghan. Isa na rin ang sleeping quarter sa aming kumpanya. Meron daw talagang mga namamahay na espiritong ligaw doon. Mga kwentong may namatay na raw doon habang natutulog. May isang empleyado na rin daw na gumamit ng hanger para makunan habang nandoon. Mga taong anino na nanggigising na mga ahenteng nagpapahinga at kapayapaan lang ang gusto. Nagsimula ang aking karanasan noong panahong kulang ang tulog ko dahil sa isa akong working student. Sa sobrang kulang ang oras ko para makapagpahinga, ay napagpasyahan ko na doon na lang bumawi ng tulog sa aming sleeping quarters. Ginagawa ko ito tuwing lunch break namin na tumatagal ng 1 oras. Dito na nangyari ang hindi ko inaakala. Nagising ako sa mahimbing kong pagpapahinga nang may naaninag akong gwardya na nakatayo sa gilid ng kama. Dali-dali akong tumayo at sinilip ang oras dahil ang akala ko overbreak na ako at baka pinapatawag na ako ng aking TL. Mabuti na lang ay mayroon pa ako natitirang oras para maghanda. Pero habang naglalakad ako papunta sa station, ay bigla akong kinalabutan sa isang realization. Araw-araw kasi ay nagpapalit ng kulay ng uniforme ang gwardya sa aming kumpanya. Napansin ko na kulay asul ang suot ng gwardyang nakasalubong ko. Kaya't doon ako nagtaka dahil yung gwardyang gumigising sa akin ay nakasuot ng tradisyonal na uniformeng kulay puti at nakaitim na pantalon. Suot niya rin ang sombrero niyang kulay navy blue. Nagsimula na akong kilabutan noong alalahanin ko ang itsura niya. Bukod sa kanyang uniforme at maputing complexion ay wala na akong maalala. Dahil nga isa akong skeptic pagdating sa mga ganitong bagay ay nagpaka-rational ako na siguro ay guni-guni ko lang yon. Pero mas nangibabaw ang takot sa akin. Bago ako maupo sa station ko ay napagpasyahan ko na dumiretso kay TL. Napansin niya na ang putla na mukha ko at tinanong niya kung anong nangyari sa akin. Hindi ko na napigilan at ikinuwento ko sa kanya ang nangyari. Lalo ako nagulat nung matapos ang kwento ko ay sinabi niya,
Si Kuyang Guard. Mabait yon. Siguro alam niyang malapit ka nang mag-overbreak kaya nagparamdam siya sa'yo. Naikwento rin niya na sa tagal niyang TL sa kumpanya ay hindi lang ako ang ahente na nakakakita sa gwardya. Kahit karamihan ng kwento tungkol sa gwardyang yon ay mild lang, hindi na ako muling natulog sa sleeping quarters. Tuluyan na ring nabago ng karanasang yon ang aking pananaw sa paranormal. Yun lang, Kuya Chico, maraming salamat. Spooky. Sabi ni Zaldi, nakakatakot naman. Tumatayo na tuloy. Ang alin? Ano ba? Ano yung tumatayo? Patingin. Ay, aroy. Sabi ni Louie, sa sleeping quarters namin may nakakumot. Tapos 4 din yung paa, Kuya Chicks. Spooky. Bakit kaya? Nakakatakot naman yung mga ganyang creatures. Nakakakita tayo ng mga 4 ang paa. Sa CR nakakita ako. Sa sleeping quarters nakakita ka din. Ano kayang Minsan sa bus din may mga nakakumot. Sabi ko, ba't ganun? Parang may ibang aktibidades dun sa loob ng kumot. Parang nagti-tree planting sila. It's so spooky. Why naman like that? Sabi ni Glenn, Kuya Chicks, kaka-open ko lang. Pwede pakiulit from the top. Kung saktan kaya kita. Bunutan kaya kita ng bagang dyan. Agad-agad. Kasalanan mo yan. Ngayon ka lang Heist. Hello po sa mga mga nagtatrabaho sa BPO, sa mga call center. Napupunta mamaya sa sleeping quarters. Actually, marami akong friends na mga call center agents, na mga BPO. Hindi na rin bago talaga yung gantong klase ng kwento, In fact, na nga yan, 'di ba? Na-feature na nga sila sa mga TV shows, 'di ba? Nagkapangalan pa nga yung iba, 'di ba? Si Junjun, 'di ba? Naalala nyo ba? Parang hindi lang na KMJS na yata si Junjun. Napatakbo-takbo daw, Ay, nako. Sabi ni Lawrence, ayaw ko na sana mag-share kaso spooky nights ngayon. Wag ko na sana makita yung creature na magkabaligtadan ng paa. Ay! Ang dami namang creatures. Nakakatakot yung mga creatures. Magkabaligtadan ng paa. Hala. Ay, nako. Sabi ni Random sa TikTok Live, sleeping nga lang po while work. Nako. Yung mga natutulog lang sa trabaho, mag-iingat din kayo minsan. Gigisingin kayo ng realization na hindi ka na niya mahal. Oh. That's just so saddening. Spooky. Ay, nako. Anyway, 3 minuto na lang at 7:00 na. We'll be back with more of spooky stories. Now, if you have a story to share at gusto mong i-share yan ng live, mamaya pwede mo akong tawagan, ha? 872-12429 or pwede rin sa 7001-7949. We'll be back with more of DMC's Halloween Special, the Spooky Edition. Kasama nyo pa rin ako, Kuya Chico, on the radio. In the meantime, balik tugtugan muna tayo, ha? Kasama si Trisha Yearwood.
Sa mga ayaw ng mabuhay dyan. Or sa mga, kasi sa sobrang sakit na naramdaman nila, di ba? Napaka-spooky na ito eh. Pag sa sobrang sakit na nararamdaman mo, parang minsan hindi mo na alam kung ano ba ako mabubuhay pa nang wala ka. Di ba? Yung mga ganyan kang mga hugot. Paano ko ba pupulutin ang piraso ng puso kong nabasag? Huwag kayong ano dyan, may heartbroken dito tayong bisita. Mamaya iiyak yan kahit nakakatakot talaga dapat. Hulaan nyo kung sino. Hulaan nyo. This one's called How Do I Live? Same, pero iba. We are number 106.7 Energy FM. Pangga, wag mo sabihing radyo, sabihin mo. Tuloy po kayo sa isang espesyal na edisyon ng Drive Me Crazy. The Spooky Edition. Chico, tara. Wala nang grasa. Lagay yun ng grasa. Napakaingay ng pintuan. Ay, spooky. Welcome back sa ating takutan para sa taong ito, 2024. Second night na po ng DMC Halloween Special, the Spooky Edition. So, kung meron pa kayong gustong ipahabol, no, na spooky stories, experiences na gusto nyong i-share, please feel free to send me a PM, no, sa aking mga socials. Batiin ko lang muna ang mga nakatambay na ulit sa ating mga live streams. Sa TikTok Live, magandang gabi. Doon sa FB din, magandang evening sa inyong lahat. Sabi dito ni John Ralph Blas, Kuya Chicks, may itatanong sana ako. May height requirement ba ang mga duwende? I mean, paano mo malalaman na duwende na pala yung nakita mo? Siguro, pag may sombrero. Ba't ba ako tinatanong nyo? Hindi ko naman alam. Wala sa akin yung list of requirements nila. Tinatanong nyo. Oy, pwede mo ako tawagan ha, 8721-2429 or 7001-7949 kung gusto mong mag-share ng live, no? Gusto mong maging caller ngayon. Kwentuhan mo kami ng nakakatakot na na-experience mo. Pwede naman yan. Sabi ni Jonathan Clarete, nakakatakot, Kuya Chicks, kinikilabutan ako, nasa NLEX pa naman ako. May gustong lumabas. Ha? Nakakatakot nga yan. Kasi kanina ako din naranasan ko yan, nasa SLEX naman ako. Actually hindi, nasa dulo na ako ng SLEX. Tapos pagbaba ko, pagtapos ko ng SLEX, nare-realize ko, wala akong gasolinahang mahihintuan. Ito na eh. Palabas na, yung pasirit na, alam mo. Tapos, yung aircon, inilihis ko na. Inilihis ko na sa akin kasi kapag nadadampian ako ng aircon, parang gaganon siya. Alam mo yun? Aray, spooky. Spooky. Sabi ni Jacob, patingin. Halika dito. Halika dito. Para makita mo yung gusto mong Sabi ni Robian, ang kalat. Pakiwalis na lang. Ito naman tong mga to eh. Ay nako. Si Arman Rosales on TikTok Live, sabi niya nice. 7:38 guys. Huwag na tayong magpatumpik-tumpik pa. Let's move on with our next spooky story. This one sent by Anne.
Let's go. Spooky. Hello po, Kuya Chico. Listener since 2012. Wag na lang pong sabihin yung name. Ala, nasabi ko. Sorry. Sorry, spooky. Spooky. Nasabi ko. O, kunyari na lang. Guys, kunyari wala kayo narinig. Aray, sumasakit yun. Kunyari wala kayo narinig, ha? Kunyari na lang. Ito naman ito mga to eh. Hope you are doing well and always staying happy. Anyways, here na po. Growing up, marami na po akong na-experience na paranormal things. But this story that happened around 2019, yung pinaka-kinilabutan ako. That year was very difficult kasi sobrang daming backlog sa work. So, we have to overtime until 12 a.m. midnight. And papasok ulit ng 7 a.m. Uy, grabe yun ha. Halos walang pahinga. 7 a.m. the next day. Monday to Friday. Ang lala. Sometimes may 8 to 5 pa na pasok sa Saturday. Since I am from province, then ang work ko po ay sa metro and over nga po sa OT. I had to rent. Luckily, I have a friend na mag-abroad and need ng kapalit sa condo kung saan siya nag-i-stay. That condo is very well known doon sa city kung saan ako nag-work and old na rin talaga siya. So, ang routine was 5 a.m. preparing to go to work, scheduling sa bath since may mga roommates. Then almost 1 a.m. na makakauwi. As someone na nocturnal, yung uwi ko na midnight, di pa agad ako makakatulog. Dahil doon pa lang mas active yung mind ko. Kaya what I do is I will stay sa living room kasi tulog na yung mga roommates ko sa room. Then, I will sit doon sa monoblock and nakalin sa table yung magaan lang po na for 2 na Lifetime. Ay, yung brand, yung Lifetime, yung plastic. I will watch videos or read para makatulog. Then one midnight, habang nagbabasa ako, biglang may kumatok sa unit namin. Which is very weird kasi kung roommates ko yun, may susi dapat sila. Tapos ako na ang last na umuuwi sa amin. And nung nag-check ako sa room namin, kumpleto naman sila. No one mentioned din sa GC na they will be coming late. So, because of that, ay kinabahan ako. I did not respond to the knock, pero makulit yung kumakatok. Nung pangalawang katok na niya, doon ako napatingin sa phone ko kung anong oras na. And the time that flashes was 3:03 a.m. Huwag kang lilingon. Mas lalo akong kinabahan kaya nung third na knock na niya ay tumayo na ako para pumunta sa room namin. But unfortunately, dahil magaan lang yung chair at table, ay nag-create ito ng ingay. And because of that, mas lumakas yung pagkatok. I don't know kung anong pumasok sa isip ko at lumapit ako sa door ng unit instead sa door ng room namin. Siguro, I was thinking na di na maniniwala yung nasa other side ng door na walang tao kasi nga may narinig siyang ingay sa loob.
So, I carefully grabbed the knife and asked, sino po sila? Then, the response I got was, delivery po para kay blank. Upon hearing that, I froze siguro mga 30 seconds. Kasi, I was looking at the peephole ng door at ang nakita ko was a guy wearing a full military uniform and may hawak na plastic. Ang tumatakbo na lang sa isip ko, sinong magde-deliver ng 3 a.m. sa kondo wearing military uniform and pinapasok pa ng guard sa ibaba? After nung 30 seconds, inalis ko yung tingin ko sa peephole and nag-respond ako na walang ganung pangalan doon sa unit. While still unable to move my body paalis doon sa tapat ng pintuan. I didn't see him or hear his footsteps leave. But with all my energy left, pumunta ako sa room namin and nagpray para makatulog na. I also have another condo spooky experience doon sa nilipatan namin na condo after pandemic, but this is so long na. Thank you for your time reading this and hoping all the best for you, Kuya Chico. More power and blessings. Bye! Bye! Spooky. Spooky. So ano kaya yun? Sabi dito, baka magsusolicit. Sabi ni MJ, magsusolicit na kailangan naka-uniform ng militar? May plastic? Sabi ni Emski sa TikTok Live, baka doppelganger. Pwede. Sabi ni Lee Bogard, ang konyo ni letter sender. She froze, pero like, nabilang niya for 30 seconds. Nangingialam kayo. Sabi ni Carol, baka hihingi lang ng bahaw. O baka nga hingi ng bahaw. Hello po sa mga tirador ng bahaw. Sabi ni Judy, ang jowa yun nung dating roommate niya, ginost. Ang dami nyo namang mga ano. Ang dami nyo mga ano dyan. 7:47. Sundan na natin agad-agad. Moving on with next story. Ito ay pinadala ni Kay. Halika, pakinggan natin. Spooky. Hello sa inyong lahat. Si Kay po ulit ito. Pasensya na po at ngayon lang po ulit ako nakapag-share ng stories ko. Naging busy lang talaga sa school and work. 1 year na mahigit nakalipas since na-share ko yung first story ko. Oy, thank you. Pero ngayon, sobrang dami ko nang makikwento sa mga kababalaghan na nangyari sa akin dito sa Baguio bilang embalsamador. Baho Ano ba yun? So may title yung kwento niya. Ito yung una daw, Baguio General Hospital. BGH. Ano po sa mga taga Baguio General Hospital? Medyo bago-bago pa ako nito sa isang funeral sa Baguio as an on-call licensed embalmer. Kumbaga, ang duty ko is anytime within 24 hours. 7 days a week. Mid-2022, tinawagan ako ng funeral na may pick-up daw kami sa Baguio General Hospital. Around 1 a.m. ako tinawagan and in less than an hour, sinundo ako ng funeral vehicle sa apartment ko kasi nga, alanganin na din mag-abang pa ng taxi, pati nandun na sa ospital yung family kaya
nagmamadali na kami. Dumating kami sa BGH after a few minutes nung pagkasundo sa akin. Yung morgue ng ospital ay nasa basement, tapos nasa dulo. Medyo eerie talaga yung basement nila kasi bukod sa medyo makalat yung lugar, ay medyo masikip din. Pati yung ilaw nila, parang kupas na puti yung kulay, so medyo madilim din. Nung pagdating namin sa morgue, sinabihan ako ng driver namin na tignan ko daw kung nandun na yung nagbabantay ng morgue sa loob kasi madalas nakalak ito. Habang naglalakad ako papunta sa morgue, bigla na lang ba na parang may sobrang lamig na hangin. Oo, alam ko madaling araw na, pati nasa Baguio ako. Pero saan naman manggagaling yung malamig na hangin na para bang sumasampal sa katawan mo out of nowhere, di ba? So ang naisip ko na naman nun, nako, eto na naman tayo. Pero syempre, kailangan ko i-maintain yung professionalism as a licensed embalmer. For some reason, nakabukas yung pintuan ng morgue kaya binuksan ko na lang habang nakita ko nakausap na nung driver namin yung family members of more than 5 at papunta na sila sa kung nasaan ako. Habang kinukuha namin yung bangkay, ipapa-identify ko pa sana for the sake of it, pero may nakalagay naman na name tag doon sa cadaver bag namin. Pati sinabihan ako ng family na, "Sir, okay na. Nakita na namin kanina." Naintindihan ko na kaagad kung bakit hindi na ulit pinapabuksan kasi close relative nga. Pati madami pa sa kanila yung umiiyak during that time. Kaya for the sake of it, nirespeto ko na lang yung hiling ng pamilya. Binuhat namin sa stretcher yung cadaver bag. Medyo mainit-init pa. Ramdam mo yung katawan, pati alam ko na agad na kamamatay lang a few hours siguro. Kaya pala hindi na nilagay sa freezer. Kinarga namin sa sasakyan yung katawan, tapos medyo napatambay muna sa basement kasi hinihintay pa namin yung swab result document sa itaas. Habang nakatambay ako doon sa ibaba, may mga tanong yung family sa akin regarding sa process na gagawin ko. Tanong nila, "Sir, tatanggalin po ba lahat ng lamang loob?" Ang sagot ko, "Hindi na po, sir. Body fluids lang po ang tatanggalin. Tapos papalitan lang po ng formalin solution. Sa autopsy cases lang po kami nagtatanggal ng organs pero ibabalik din." Siyempre, at that time, kinuha ko na rin yung opportunity para maitanong kung ano ang ikinamatay nung kamag-anak nila kasi yung death certificate is to follow daw around 9 a.m. Tatay daw nila yung namatay dahil inatake sa puso. Habang nagtatanungan kami, dito ko na din napansin na sama-sama silang magkakamag-anak kahit sa pagtanong sa akin or pagkausap sa driver. Siguro dahil sa nasa floor kami ng morgue, medyo natakot siguro. Dito ko din napansin yung matanda na kasama nila kahit saan pumunta. Mukhang normal naman na tao, pero dun ko napansin na parang may mali sa mata niya. Para bang may katarata. Dinedma ko lang naman yon kasi di naman sumagi sa isip ko na may something kasi hindi naman lahat nagtatanong or nagsasalita. But instead, nakikinig lang. Binyahe na namin yung patay papunta sa funeral establishment kung saan ako on call. Bale, sumama na din yung family doon sa likod ng L300 kasama yung patay nila. Pagdating namin, pinatong na namin yung patay sa embalming table tapos
Dumiretso muna ako sa office kasi need ko makuha yung embalming authorization sa family. Tapos konting interview pa regarding sa position ng kamay, makeup, buhok, etc. Siguro around 30 minutes din kami nag-usap and nag-fill up ng forms. Pagkatapos noon, nakuha ko na yung go signal. Nakuha ko na yung mga damit, rosary, pati mga bilin sa akin. Laking gulat ko nung pagbukas ko ng body bag ay sa isip-isip kong parang nakita ko na to kanina. Kinilabutan na ako pero I had to make sure lang na totoong tao yung nakita ko kanina. Bumalik ako sa office since nandun naman yung buong family. Pero wala yung matanda na nakita ko. Inisip ko nung una baka may kapatid nakahawig talaga. Pero wala. Wala talaga. Di na rin ako nagtanong and alam ko na yung nakita ko. Bumalik ako sa embalming room at nagdasal na lang na sana pahintulutan niya ako na iimbalsamo yung katawan niya para pogi na rin siya after. For some odd reason, ginamit ko yung aneurysm hook ko para tignan yung mata and maayos yung eyelids. Doon ko na naalala na pag namamatay ang tao, nagiging pale and cloudy blue or cloudy white yung gitna ng mata. So siya yung nakita niya kanina. Spooky. Spooky. Ito rin galing din sa kanya ito. Drowning case naman daw. Sabi niya, may nakuha akong call habang nasa school ako. Sa mga hindi nakakaalam, 4th year forensic science student ako sa isang university sa Baguio. Bale, tinapos ko lang yung class ko tapos dumiretso na ako sa embalming room. Pagkapasok ko sa office, sabi sa akin nung funeral director, nag-waive na ng autopsy yung family nito ha. Post-mortem examination na lang ang gagawin nyo nung doktor. Nalunod pala yung bata somewhere sa La Union tapos ibinalik lang dito sa Baguio. After 4 hours, nahanap yung katawan niya sa shore kasi inanod daw ng current sa ilalim ng dagat. Bloodshot yung mata ng bata, basang-basa pa, puro buhangin at bumula yung bibig. Natapos namin yung swab test nung doktor pati post-mortem examination. Nagsimula na kami mag-imbalsamo. Ang pagkakamali ko, nakalimutan kong magpaalam sa patay dahil din siguro sa pagod sa school kaya nawala na sa isip ko tapos diniretso ko na. May kasama akong isang helper ng funeral during the embalming process. Nag-start ako mag-incise sa right common carotid artery. Wow, napaka-scientific. Saan yun? Saan po yun? Basta sa puso. Pati sa right internal jugular vein. Ang hirap naman. Saan ba yun? Dito ba yun? Hindi ko alam eh. Oh, anyway. Tapos, habang ginagawa ko yon, para bang nag-flicker yung mga ilaw ng konti. Pero syempre, madalas nagkakaroon ng power interruption sa Baguio kaya baliwala lang sa akin. Nung nagturok na ako ng formalin, may naririnig akong kalabog sa lababo namin sa loob ng embalming room. Pero tinuloy ko pa rin. May ginagamit kaming instrument na ang tawag is trocar. Ito yung mahabang metal na rod na matulis yung dulo, panghigop or aspirate ng body fluids.
Nagpuncture ako sa right lower quadrant ng tiyan niya. Taray. Tapos nung tinusok ko na nga yung trocar, nagliparan yung mga instruments ko, pati yung air compressor na pang-vacuum ng dugo sa morgue. Ang layo ng nilipad despite it being 5 kilograms plus. Tapos yung bote kung saan napunta yung dugo ng bata, lumipad din sa kabilang side ng embalming table papunta doon sa assistant ko. Medyo natulala kami noon kasi hindi kami makapaniwala sa nangyari. Doon ko na-realize na baka hindi pa niya tanggap yung pagkamatay niya. Kasi kitang-kita yung struggle sa mukha niya na gusto niya mabuhay pero hindi siya pinalad. Pinagdasal ko na lang ang kaluluwa niya at humingi na din ako ng pasensya at ipinaliwanag na tutulungan ko siyang maging mukhang maayos sa harap ng pamilya niya. Ano ba yun? Ano ba yung tumutunog? May nagugutom ba? Ano ba? Spooky. Spooky. Ay, di ko alam. Minsan ba pumasok sa isip nyo na paano kung naging embalsamador kayo? No? Kaya nyo kaya? Di ko alam. Ewan ko. Ako hindi ko rin masagot yan. Siguro malamang hindi. Hindi. Final answer na to, hindi talaga na. Kasi nga pag nakakakita nga ako ng kunyari, nakitaan kita, may sugat ka. Nasasaktan ako, nanghihina ako, yung nawawalan ako ng enerhiya. Pero pag sa akin naman, ang weird kasi pag sa akin, medyo mataas yung pain tolerance ko. So hindi ko alam, but pag nakikita ko siya sa ibang tao, talaga, hindi ko kaya. Ang weak ko sa ganyan. Kahit kunyari pag-usapan lang, kunyari nagkikwentuhan tayo, kinikwento, may detalye na. Ang problema ko kasi, yung imahinasyon ko, masyadong active. Yung pag kinikwento mo, nai-imagine ko siya as you are making kwento of it. Like, yeah. Na-imagine ko siya. So, kunyari, ayun, tapos, kunyari, nagkwento, naglaro, tapos tumukod yung ganito. Na-imagine ko yung eksena, tapos nanghihina talaga ako. Weird. So, feeling ko hindi ko kaya na makakita ng yung actual na embalming siguro. No? Ay, nako. Sabi ni Brian Starfruit, payag ako embalsamador basta work from home. Pwede. Pwede. Pagbukas ng rep nyo. Ay ma, dito ko muna nilagay. Lagay ko muna dyan ma, mamaya kunin ko. Sarap. Aray. Sumakit ulo ko dun sa parang may pa-quiz. Ano yung kaninang, saan siya incise? Sa right artery. Ano yun? Hindi. Nakuha nyo ba? Get 1/2. Guys. Pero nakakatakot yun ha. Sabi ni Robbie, bakit nung pagsalo gamit anez, usapan natin, malakas ka naman. Ay, okay naman yun. Oo, di ba? Kasi may pinanood kami kagabi lang. Ano yun? Yung sa US show na siya na parang dating ganyan. Eh, may isang may isang guy na laki ng katawan, pwedeng kalaban ni Aquaman. Sabi ko, ito si kuya, parang ibabalibag ka nito. Parang ihahagis ka niya tapos sasaluhin ka ng anez. Hulaan nyo na lang kung ano yung anez. It could be anything. Kamay, ganyan. Sabi ni Ems, kahit ako biglang kunin dugo ko, magagalit ako eh. Sa bagay nga naman. So ganun pala, no, yung ibang mga embalsamador, nagpapaalam sila. Though, kumaga medically inclined, di ba? Yung pag-embalsa mo. Pero may ganun silang paghingi ng permiso doon sa bangkay na gagawin nila, di ba?
Kasi may mga nangyayaring kakaiba. It's so spooky. Spooky. Well. Deep well, papel oh well. Sabi ni Daisy, Kuya Chico, pabati naman birthday ko na sa November 1. Ay, di sa November 1 na natin bati. Wala pa naman at 30 pa. 30 pa lang. Saka ka naman. Pero sige na nga, advance happy birthday na nga sa'yo. Wala pala kami noon, no? Holiday pala yun. Sabi dito, ayoko din ng papel sa siopaw. Ha? Saan ang galing? Saan ang galing yung Saan ang galing yun? Ako din naman, ayoko din eh. Saan ba nang galing yung papel sa siopaw? Sabi ni Kai, sino yung nag-hi guys? Ha? Anong hi guys? Wala namang ganun. Kayo yung imagination nyo, naglilikot na naman. Maghugas kayo yung pinggan doon. Better yet, mag-CR na kayo. Dahil sa ating pagbabalik, baka hindi ka na makagalaw. Sa takot. Sa takot na baka mamaya may kausap na siyang iba. Oh. So saddening. Magbabalik po ang spooky edition ng DMC. Kasama niyo pa rin ako, Kuya Chico. In the meantime, balik na muna tayo sa tugtugan with UDD and a song called Unti-Unti. Same, pero iba. We are number 106.7 Energy FM. Pangga. Huwag mo sabihing radyo. Dahil baka i-embalsa mo kita. Sarot lang. Huwag mo sabihing radyo. Sabihin mo! Energy! Ang larong Pinoy na Pinoy, nasa Bingo Plus na. Ang bagong Pinoy Drop Ball. Naka-livestream anytime, anywhere. Sa 5 pesos lang, makakalaro ka na, may new player bonus pa. Pwedeng-pwede ka manalo ng limpak-limpak na premyo. Isn't it amazing? Isn't it exciting? Isn't it? Kaya download the app or play through bingoplus.com now. Bakit? Huwag kang lilingon. Aha. Huwag kang lilingon. Okay. Pakaingay naman itong mga to na natutulog yung tao dito eh. Magandang gabi po sa mga sinusubukang matulog pero hindi makatulog dahil pakiramdam nila may nakatingin sa kanila. Sabi ni JR, tagal Kuya Chico Ikaw ang atat mo naman masyado. Hindi pa nga ready. Na ano mo eh. Why ka naman like that? 8:33. Welcome back sa Huling Bira. Sa second night ng Halloween special ng programang ito na tinatawag na DMC or Drive Me Crazy.
Ito nga po ang Spooky Edition. Spooky. Sabi ni Richard Arcilia dito sa live, sinusubukang matulog kaso hindi makatulog kasi nasa trabaho. Ayun, hindi pwede. Hindi pwedeng gano'n, nasa trabaho. At talong hindi pwedeng matulog kung nagmamaneho. Ay, hindi pwede. Sabi ni Kois Ryan, grabe naman yung ungol ng ungol sa background. Yung konting sigaw na lang niya, sasabayan ko na talaga yan. Huwag mong sabayan. Huwag mong sabayan, masyado mo namang inaano eh. Huwag mong anuhin. Oo nga, may pasigaw-sigaw. Pero gusto ko lang ipaalala sa inyo na this is a 3-day special. So nagsimula kahapon, pinagpapatuloy ngayon at magtatapos bukas. So bukas ang ating final episode for this year ng kwentong katatakutan. So if you have any spooky stories, kung may kakilala kayo, sabihin nyo, i-share naman yan ha. I-PM ako sa mga socials ko, no? Sa FB, hanapin nyo Kuya Chico, capital K, capital din yung unang letter C, ha? Sabi, lagyan ng WD-40 yung pintuan. Oo nga, ang ingay kasi. Yan, WD-40 lang ang katapat niyan. Alam nyo ba yon, yung ini-spray, di ba? Mabisa yon, mabisa sa mga kalawang-kalawang yon. Sabi ni Francis, kaya pwede ba dumalaw dyan bukas? Pwede. May mga bisita nga ngayon eh. May mag-asawa. May isa, walang nagmamahal. Yung isa, kakahiwalay lang. Umiiyak nga siya ngayon. Sabi ko, no. Huwag kang umiyak. Damihin mo lang ang sakit. Hanggang sa tuluyan itong kainin ang puso mo. At baka kainin na rin kita. Charot! Ay, mali! Wrong! Walang ganun. It's so spooky. Spooky. Sabi ni What Gemini Thinks, Chico, mahal kita. Ito naman eh. Ganyan, alam mo namang marupok lang ako. Mabilis akong nagmamahal ng mga tao. Sinasabihan ako ng ganyan. Heist. Sabi ko, sinot-not ba yung maingay sa background mo na kung hindi ko nga alam? Kayo, ang dami-dami nyo na namang mga naririnig. Anyway, 8:36, ang bilis ng oras. Hello po sa mga nasa live natin ngayon, sa TikTok live, hello po. Magandang gabi. Sa mga nasa FB, magandang evening. Hope you guys are having a good time habang nakikinig sa mga spooky stories, which ipagpapatuloy na nga natin. Ito na. Ito ay sinend sa atin ni Ai ng Cavite. Spooky. Hello po again, Kuya Chico. This is I from Cavite. Actually, sumulat na po ako sa inyo 2 years ago, and this time, ang isi-share ko naman po ay 2 encounters. The first ay shinare ng friends ko nung college pa kami, and the second one is from what I experienced sa aming office few years ago as well. First story. I recalled a story na shinare po ng friend ko na si Mel sa amin one time. I think it was around 2016. Nasa duty ako noon sa OJT sa isang local tabloid when I read a news article na sinend ng reporters ng tabloid. It was an incident ng sunog dito sa amin sa Cavite. And bilang curious ako,
I read the entire raw article. I was surprised to know na naandoon ang name ng professor ko sa science. Namatay sila ng asawa niya sa sunog. After a few days, nagpunta ako ng school to attend some classes nang mapagkwentuhan ng mga kaibigan ko ang isang supernatural encounter nila sa school. According to my friend Mel, it was already past 6 p.m. at that time, noong same day na nasa duty ako sa OJT, nang magpunta siya sa faculty room sa ground floor ng school namin. Dahil 6 p.m. na and nag-start na ang mga panggabing klase, medyo deserted na yung faculty rooms and hallways. Kumatok siya sa faculty room pero walang nagpapapasok sa kanya. She tried again. And naisipan niyang pumasok na and baka may prof naman sa loob. She entered the faculty room and she was surprised to see na may prof doon. Tawagin na lang natin na si Dr. E. Mel approached her kindly and asked kung nagpunta na ba yung faculty. Kung nagpunta na ba sa faculty room ang prof niya kasi may kailangan siyang ipasa noong araw na yon. Hindi daw kumikibo yung prof. Tulungan mo ako. Nakaupo lang daw sa desk niya at nakatungo. Napansin ng friend ko na nakasuot din daw yun ng brown na jacket or coat. Tinanong niya ulit. Pero di naman daw sumasagot. So inisip ng friend ko na baka naiidlip si ma'am or nagpapahinga at ayaw magpaistorbo. So, umalis na siya. Nagpaalam pa din daw siya sa prof na lalabas na siya as a sign of respect. My friend then went sa kalapit na canteen where most of her classmates sa major subject were waiting. Tinanong nila siya kung nasaan yung prof nila sa major subject. Sumagot yung friend ko na di niya alam. And pati daw si Dr. E ay pinagtanungan niya na din. When suddenly, her classmates fell silent and parang naguluhan daw sila. At nagtanong, si Dr. E? Nakausap mo? Ang tanong daw sa kanya. Sumagot yung friend ko na oo, nandun nga daw sa faculty pero parang natutulog daw. Namutla yung mga classmates niya and sinabi nila na imposibleng si Dr. E yun. She asked them why. And then her classmates told her that Dr. E is already dead that morning due to the fire. They went back sa faculty room and to their surprise and terror, nakita nilang nakasampay yung brown coat doon sa upuan ni Dr. E. At walang ibang tao sa faculty room. Halos mapatakbo daw sila sa takot. There are also other profs na nagkwento na nakita din daw nila na pumasok si Dr. E sa the rest ng araw na yon. Nakaitim daw pero ang pinagtataka nila is hindi daw namamansin. So akala nila normal lang. Yung pala kakaiba na. Feels nila baka daw hindi pa aware si Dr. E na wala na siya. Sad lang kasi magaling siyang prof sa EDUC students. May she and her husband rest in peace. Spooky. Second story, this one naman po ay naranasan namin ng isa kong ka-work nung
on-site pa kami sa office. I remember it was Saturday in December 2018. May OT kami that day until 10 p.m. Nung morning, marami-rami kami. Pero nung past 6 p.m. na, 3 na lang kami sa buong floor. 2 kaming babae at isang lalaki na nakapwesto malapit sa entrance door ng room. Kami nasa bandang dulo, malapit sa office ng OM and sa back pantry. Around 8 p.m., medyo kakaiba na yung feels. Ayoko man pansinin pero nadidinig ko na may nagtatype sa kabilang mga monitor. Maya-maya ako sa pagtanggal ng earphone, pero ganun pa din. Lalo pang nakadagdag sa takot ko yung pagiging matatakotin din ng ka-team ko. Nung bandang 9 p.m. na, nagulat ako kasi biglang napatakbo sa akin yung ka-team ko at nagsisisigaw. May nakita daw siyang dumaan sa gilid niya. Sabi ko, baka guard lang nagro-roving. Sabi naman niya, hindi. Dahil parang itim na anino daw yun. Sa sobrang takot niya, naiyak na siya. Ako naman nataranta. Napatawag kami sa ka-team namin sa sobrang takot at lumabas na lang kami sa hallway. Napabreak na lang kami. Nakakatakot kasi madami din kwento doon ng doppelganger and other things. Since then, parang natamad na din ako mag-OT ng super late kahit pa normal lang naman yun sa BPO. I always make sure to carry the Holy Rosary wherever I go kasi mas naniniwala pa rin ako sa power ng ating Panginoong Hesukristo. Thank you po sa pagbasa ng kwento ko, Kuya Chico. Happy Halloween. Bakit kaya pagdating sa mga takutan, lagi na lang ang tema palagi ay damay-damay na to. Napansin niyo ba 'yon? Hindi ba pwedeng pag sayo lang, ikaw lang, wag ka namang dadaw. Di ba? Naalala ko yung tsahin ko ganyan. Bata pa naman kami noon. So, medyo bukas yung kanyang ganyan, yung senses, no? Nakakakita siya, especially kapag buntis siya. At nakwento ko na to na maraming beses. Naalala ko lang bigla. Kasi, ganyan niya. Kunyari, nanonood kami ng TV. Tapos titingin siya sa may bintana namin, sa may labas, sa may gate, sa may kalye. Minsan mag-aano pa yan. Sino yan? Gaganon pa yan. So kami naman, sinong kausap mo? May tao, may dumaan. Minsan sinasabi niya, may tao, kalbo. Dinidescribe pa niya. Nakatalikod. Pag tinitignan naman, wala naman. Madalas mangyari yan pag buntis siya. For some reason, hindi ko alam. Pag buntis siya. Ang dami niyang mga nakikita. Heist. Sabi dito, sa school kayo mag-ghost hunt, doon madami. Actually, kung yung sinasabi nyo yung mga spirits, yung mga kaluluwa, basta, tandaan nyo, basta yung lugar madilim, tahimik, at malamig, asahan nyo, dyan sila. Simbahan, nandyan sila. Kala nyo ba? Hindi ako nananakot. I mean, kasi di ba, lagi bang may tao sa simbahan? Diba? Hindi naman, di ba, may mga time sarado yan, di ba? Matahimik, madilim, wala ilaw. Yun yung mga lugar na gusto nila eh. Di ba? Oo, nakausap ko sila. Nag-chat sila sa akin. Nag-chat sila, sabi, Kuya Chico, doon namin gusto. Oo. At wala naman silang ginagawa. Kumbaga, they just needed a place na kung saan sila, di ba? Diyan sila tatambay. At minsan naman talaga, alam nyo, kung tutuusin, hindi naman talaga sila nang aano doon. Kumbaga, paano ba i-explain to? Kumbaga, sabay-sabay tayong nag-i-exist sa mundong ito.
magkaibang realm lang, 'di ba? Magkaibang tayo nasa physical world, sila hindi. Pero at the certain place, hindi lang tayo, 'di ba? Ako naman personally, sinasabi ko naman na naniniwala ako dahil sa idea na parang napaka-selfish isipin na sa laki ng mundong ito, ng universe, multiverse, or kung ano man, parang napaka-selfish isipin na tayo lang ang nabubuhay. Tayo lang ang nag-i-exist. So doon ako nakaangkla sa idea na yon. Na tingin ko hindi lang tayo ang nandito. So, yeah. 8:49. Let's move on sa ating next and probably will be our last story for tonight. This one's from Serenity. Sabi niya, "Good day, Kuya Chicks. Sana mabasa mo na this time itong bone-chilling experience ko and my family. Nasend ko na to parang a decade ago sa unang iteration ng spooky special episodes mo, but unfortunately ay hindi nabasa." Sorry na. Decade talaga. So I will just retell the same story. It will cover some of the most terrifying experiences namin sa loob ng halos 3 taon. Way back 2011, nakabili ang aming mga magulang ng isang malaking bahay sa isang medyo mamahaling village sa Metro Manila. Di namin akalain na makakatira kami sa may kalakihang bahay na nasa sentro pa ng syudad. Galing po kasi kami sa Rizal Province that time. Medyo liblib at malayo sa sibilisasyon yung kinalakihan naming bahay. Sinuwerte lang ang tatay ko noon kasi naibenta niya sa mga magandang presyo ang lupang sakahan na namana niya sa lolo't lola ko. Kaya kami nag-decide na lumipat sa Metro Manila dahil nahihirapan na kami nung ate ko kasi parehas kaming nag-aaral sa Maynila as college students. Sobrang mura namin nabili yung bahay. Parang binenta na ng palugi for some reasons. Ang major issue ay inabot ng matinding pagbaha noong 2009 kay Ondoy. That time, ang isip namin, hindi na mauulit yung kalamidad na gaya ni Ondoy sa Metro Manila. Bale, sa second owner na namin nabili yung bahay. We are supposedly the third owner. Inusisa ni mama yung owner kung bakit ang mura niya ibinibenta. Kasi ang ganda talaga ng house. Ang sabi lang nung pangalawang may-ari ay nabili din naman nila yung bahay sa murang halaga doon sa original owner after Ondoy. Sila na lang ang nag-renovate at nag-migrate na raw sila. Kaya they need to get it sold as much as possible. Tinanggap naman namin yung reason kasi wala ka naman talagang maipipinta sa bahay. Located siya sa isang gated community, literal na walking distance sa malls, sa mga parks, and even some local government offices at schools. That village na kinatatayuan ng bahay ay matinding nasalanta ng bagyong Ondoy. Maraming namatay during the massive floods. Karamihan na trap sa bahay sa pag-aakalang hindi natataas pa yung baha. Hindi ko na po babanggitin ang pangalan ng village at ng syudad na kinalalagakan nito para na rin magbigay privacy at respect sa new owner ng bahay. So, hulaan nyo na lang. Maganda nga ang bahay, pero yung atmosphere sa buong village noon ay may pagka-gloomy. Pero nasa isip ko noon, baka ganito lang ang mga mayayaman. Hindi maiingay, which I liked. Ayaw ko kasi sa mga mabubungangang kapitbahay. Ay, hindi tayo pwede maging magkapitbahay. Sorry, hindi na ako magko-comment. Lord, help me. Noong mga unang buwan namin sa bahay, wala namang problema. Smooth sailing kumbaga. Pero after just 3 months,
May mga kaganapan na hindi namin maipaliwanag. Nag-start ang mga kababalaghan as simple as mga nawawalang gamit na hindi mo biglang mahanap kahit alam mo naman kung saan nailapag. Tapos lilitaw na lang to a different area. Sa gabi naman, minsan maririnig namin yung mga gamit sa kusina na parang gumagalaw pero pag i-check namin, wala namang katao-tao. Isa po akong psychology student that time kaya my reasonings ay bound by logic and science alone. Kaya ako ang numero 1 kontrabida sa bahay na laging nagpapayo na lahat ng kababalaghan ay produkto lang ng kanilang malikot na imahinasyon. Lumipas ang ilang linggo at buwan, bagamat ako po ay in denial sa mga kakatuwang bagay na nangyayari sa bahay ay para namang palala ng palala ang mga kaganapan. Isang beses na malakas ang ulan, nandoon ako sa kwarto ko doing some paperworks para sa aming research project sa school nang biglang may narinig akong kumakatok sa bintana ng kwarto ko. Noong una baka kako sobrang lakas lang ng bugso ng hangin at ulan sa labas kaya akala ko may kumakatok sa bintana. Yung bintana po ay covered ng manipis na kurtina at yung tapat nito ay may malaking poste ng ilaw na nag-i-illuminate sa kwarto ko. Maya-maya, may kumatok na naman. This time, patulog na ako at patay na ang ilaw. Kitang-kita ko na may anino doon sa may tapat ng bintana habang kumakatok. Halos himatayin ako sa takot, kuya. Nasa second floor po ang kwarto ko. Imposibleng may kakatok sa akin unless marunong siyang lumutang. Sa sobrang sindak ko, ni hindi ako makasigaw. Nawalan ako ng lakas at after several seconds, nag-blackout na ang paningin ko. Umaga na nung nagising ako, nawalan siguro ako ng malay sa sobrang panic dahil sa experience ko. Dahil baka walang maniwala sa akin at ayaw ko ring magdulot ng panic sa bahay ay sinarili ko na lang yung nakita ko. Akala ko di na masusundan yung mga ganong pangyayari pero hindi eh. Lalo pang tumindi. Eto isa pa. Yung nanay ko ay paalis at isasama niya si ate papuntang Cubao. Then, nung lalarga na sila, nauna yung nanay ko sa kotse because she will be the one to drive that time. Habang nagpe-prepare si mama to start the car, narinig niyang nagbukas yung pintuan sa likod. And she looked at the rear view mirror. Nakita niya si ate na nakaupo na sa loob at kinausapan niya. Tapos tumatango-tango lang at gumingiti si ate. My mom was ready to leave kasi pinaandar na niya yung kotse namin palabas ng village. While driving slowly, nakita niya si ate sa side mirror na tumatakbo at hinahabol siya. Hinintuan niya si ate. Then, my ate said na pagalit na, "Ma, ba't mo naman ako iniwan? Sinasara ko pa lang yung gate." My mom took a pause. Tumingin siya sa likod pero walang tao. Sa sobrang takot nila ay ibinalik nila yung kotse sa bahay at nag-commute na lang sila. May incident naman na ang nakaranas ay ang tatay ko. Isang hapon, nagtitimpla ang tatay ko ng kape sa kusina nang may narinig siyang umiiyak na babae sa may CR.
Akala ng tatay ko ay ako kasi kaming dalawa lang noon sa bahay. Kinausap pa niya pero hindi sumasagot kaya nag-decide siyang pasukin yung banyo baka kasi kung ano na ang nangyayari. Bakit may pag-iyak na nang gaganap? So ayun, pinasok niya. Pagbukas niya ng ilaw, ay wala namang tao. Humangos ang tatay ko paakyat sa second floor para i-check ako. Nakita niya ako doon at nakaupo lang at nagte-text. Tinanong pa niya ako kung nasa CR ba ako kanina lang. Sabi ko, hindi. Dahil hindi naman ako umalis sa kinauupuan ko. Kwento niya sa akin yung narinig niya. Lalo lang ako na-stress kaya hindi ako nakatulog nung kinagabihan. Miski ibang tao hindi rin nakaligtas sa mga pagpaparamdam sa bahay. Mga 2012 siguro, pagkatapos ng mga pagbaha na dulot ng habagat, syempre umupa kami ng mga tao na mag-aayos at maglilinis ng bahay after ng baha. 3 silang kinuha ng tatay ko at isa doon si Tatay Rudy na dati naming katiwala nung nakatira pa kami sa Rizal. Basically, bukod sa paglilinis ng putik at pagre-repair ng ilang nasirang furniture, magpipintura rin sila sa bahay. Yung 2 trabahador ay uwian since within the same city lang naman sila nakatira. Si Tatay Rudy ang nagstay in kasi masyadong malayo ang uuwian niya pag nagkataon. Doon namin siya pinatutulog sa bakanting guest room sa second floor. Habang kami naman noon ay nakituloy muna sa kaanak namin habang inaayos yung bahay for 1 week. Pag uwi namin after a week, napailing na sinabi ni Tatay Ray na may mabait pala kayong housemate dito ha. Kaso ayaw niya sa kapugian ko. Pabiro niyang sabi. Sa kanya na ikinuwento, nung ika-5 gabi niya sa amin, habang siya raw ay natutulog sa kama ay naramdaman niyang lumubog yung kutsyon sa bandang paanan niya. Di niya pinansin at tinulugan lang ulit. After mga ilang minuto ay may malakas na puwersa na tumulak sa kanya kaya daw siya nalaglag mula sa kama. Nagpalingon-lingon siya pero wala naman ibang tao sa guest room. Inabot daw siya ng kaduwagan kaya dun siya sa baba natulog na noon ay hindi gaanong malinis sa putik na dala ng baha. Kumuha siya ng karton at doon naglatag sa putikan. Siguro the most terrifying experience I had on that house ay nung isang beses habang nanonood ako ng noontime show sa TV. Ako lang mag-isa that time. Habang kumakain ng tanghalian ko, may napansin ako sa peripheral vision ko na may palakad-lakad na tila pabalik-balik doon sa bandang kusina. Noong una hindi ko pinapansin, tuloy lang ako sa pagkain pero siguro mga 30 minutes ang lumipas ay may sumisit-sit na sa akin. Yung sit-sit nagmumula sa bandang CR kaya napalingon ako. Kitang-kita ko po yung pinto ng CR na bukas-sara ng ilang ulit. Wala naman tao. Napatakbo talaga ako sa labas. Doon ako nagstay sa tapat ng bahay namin hanggang makauwi si ate. After ng Ondoy, kinatatakutan na raw itong village at marami daw nagpaparamdam. May mga kwento ang mga tricycle drivers dito na may mga naisasakay daw sila na magpapahatid sa loob ng village tapos biglang maglalaho na parang bula. Nag-research naman ako tungkol sa bahay na yon. Wala namang masamang nangyari or mga namatay during the event ng massive floods ni Ondoy noong 2009. While totoo na maraming namatay sa village na yon nung bumaha, pero yun ay sa ibang mga kabahayan. Yung unang may-ari ng bahay, ay buhay pa naman at wala naman silang namatay na kasama. Di rin namin alam pero ang bigat-bigat ng pakiramdam sa loob ng bahay na yon.
parang stressed at depressed ka lagi. 2014, nang ibenta namin yung bahay at nagpagawa na lang kami ng mas maliit na house in the same city. Hindi ko alam kung ano na ang nangyari. Ang huling balita ko is hindi rin tumagal yung fourth owner at pinaupahan na lang. Yun lang po, Kuya Chico. Happy Halloween at spooky. Spooky. May hula ba kayo kung saan ito? May hula ba kayo? Alam nyo ba ito? May mga nanghuhula. Hindi ko na sasabihin. Bahala na kayo. Magbasa-basa na lang kayo dyan. Pero in fairness, no, nakakalungkot talaga kaya yung mga, di ba yung nangyari niya, yung Ondoy talaga, no, yung yung recent na, ewan ko, pansinin nyo, after nun, parang ang lulupit na nung mga nangyayaring mga bagyo, mga baha, no, yung habagat. Dati naman, ang weird talaga. Parang lagi namang umuulan, di ba? Nasanay naman tayo. Pero it's only now na may mga lugar na hindi akalaing bumabaha ngayon, lumulubog, di ba? Ang weird. Doon na nga lang sa amin yung SLEX, South Luzon Expressway, mga kaibigan, binabaha. Yung doon sa may Southwoods, doon kasi kami, yun yung exit na malapit sa amin. Nung nakaraan, ito, dong bagyo na to, ano to? Christine. Bumaha na naman doon. Usually, bumabaha lang doon sa may Alaska, kung familiar kayo doon. Yung sa may San Pedro banda, doon bumabaha. Pero nung nag-Ondoy, alam ko bumaha din doon sa may Southwoods. Doon na nagsimula eh. Ito nung nakaraan, nagpila-pila yung mga sasakyan doon, mga hindi makalabas, hindi rin makapasok ng Southwoods. Diba? Yung Antipolo, ang taas-taas na lugar. May may landslide yata, 'di ba? Parang sana wag na nang mangyari, no. Pero nakakatakot na, hindi na normal 'yung nangyayari sa atin. Kaya ikaw, sipin mo, tama pa ba 'yung ginagawa mo? 'Di ba? Tama pa ba na nag-uuwi ka ng tissue ng kumpanya sa bahay nyo? Hindi tama 'yan. Inuuwi mo 'yung stapler. Mang Darambong. Spooky. Aroy. 9:06. OT na naman tayo. Maraming thank you sa mga nagtiyagang makinig at nanood, no, sa pagsama sa second night ng special nating pagtatanghal ng DMC. Ito po ang Halloween special, the spooky edition. Bukas will be the last night ng ating yearly special. So, please send your spooky stories sa aking i-PM nyo ako, ha? Capital K sa Kuya, capital yung unang letter C sa Chico. Yun ang aking page. Let's see kung gaano tayo tatakutin ng mga kwento bukas. Thank you po sa mga nasa live, TikTok live viewers, thank you. Diyan sa FB, maraming salamat. Sa aking mga panauhin, mga studio audience, thank you so much. Yung isa nadamay lang nung asawa niya. wala siyang choice. Wala siyang no choice. At sana yung isa ditong sugatan ng puso ay sana'y maghilom na. Mamaya ay oorasyonan ka ng mga yan. Ay, huwag ka magkalala. Dalawa kayo. Dalawa pala kayo na sugatang puso ngayon. Magyakap nga kayo. Charot. Sige na nga. Magagalit na si Papa Jackson. Mapaalam na ako. Until tomorrow. This has been DMC or Drive Me Crazy. And this has been your DJ. Ako po, si Kuya Chico. Your favorite DJ. Saying goodbye. Take care. You go far. And God bless us all. Just keep it